Engineer, ano yung nakikita kong wini-welding nyo palagi sa project? Alin? Yung sa roof framing ba? Oo, puro kayo welding eh. Ay, oo, naku. Ano ba naman? Hindi na uso kahoy ngayon, architect. Alam mo ba, ano ba ang disadvantage at advantage ng mga bakal ngayon? Ano? Actually, ang kahoy, number 1 po is mahal. Mahal na at hindi pa kiln dried. Yung iba sinasabi kiln dried pero hindi totoo. Kapag hindi kiln dried, bumabaluktot yun eh. Nagwa-warp yun, alam ko eh. Oo, at saka pag nag-warp yun, yari tayo, yung yero mo, ano na siya, susundan niya yung ano nun. Sa bagay, I do agree with you, mas patibay naman talaga ang bakal. At Yes. hindi pa nabubulok yan. At saka ang tubular po, tubular ha, hindi lang basta bakal, tubular po siya. Hindi na sa channel, hindi na Hindi sa siya stick. channel. So, sa mainframe natin is tubular and then sa mga parlins, is C-parlins pa rin. So, ano ba advantage nun, architect? Number 1, hindi nabubulok. Number 2, full weld po yan, naka-full weld po yan. Okay. Number 3, lightweight. At saka number 4, yung kanyang fastening system po, together with the tech screw of roofing, talagang swak na swak. Oo nga kasi nakikita ko dati, may mga nire-renovate tayong bahay. Ang laging problema nila, nabali na, nabulok na Yung mga parlins. mga roof joints, yung mga parlins, nabali na, pinapapalitan nila ng bakal. So, tama pala, na bakal na dapat kaagad ang gamitin natin. Opo. Kaya po mga client, kapag po ang inyong contractor gumagamit na po ng mga tubular, C-parlins na bakal, aprobado po yan.